Maayong buntag mga igsoon sa kini nga video ato pagkahisgutan ang organization sa simbahan ni Hesukristo. How Jesus Christ established His church sa iyahang kapanahunan. Tanaw na to kung unsa ka importante kini nga mga katawhan. O maun ni ang iyahang pamaagi kung paunsa niya gitukod ang iyahang church. Sa Ephesians 4:11 paingon sa 14, tanaw na to, Una, and He gave some apostles. So, ang iyahang simbahan, adunay mga apostoles. Gabuhi. Adunay 12. Kung madumduman na to, katong namatay si Judas, nagtawag usab ang Ginoo, pinagi sa iyang unsing apostoles nga nabilin, kung kinsa mahimong next apostoles, uli ni Judas. Motong naa si Matias, no? According diha sa buhat. Next, and some propeta. So, ang iyahang simbahan adunay buhi nga propeta. Kay tungod, nasahi man ta sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing but He revealed His secret unto His servants, the prophet. So, tanan nga plano sa atong langit ng amahan para sa iyang mga anak, para kanimo, para kanako, iyang kining ihayag, iyang isulti ngadto sa iyang mga propeta, iyang mga sunugo, o ang mga propeta mo sulti dayon sa atua. Next, and some evangelists and some pastors and teachers. So mo nang mga ilan sa mga officers sa organization sa simbahan ni Hesukristo. Unsay purpose kanang adunay propeta, adunay apostoles, pastors, teachers, evangelists o uban pa? Naay 70 deacon. Unsay naa? Unsay rason nganong nana sila? For the perfecting of the saints. Para ang mga katawhan ni Hesukristo napabilang sa iyahang simbahan o para sa mga tanang katawhan nga anak sa Dios, anong adunay propeta, apostoles o uban pa sa iyahang simbahan nga mga buhi, para matabangan ang mga membro sa church, mga tao ni Hesukristo, children sa atong langitong amahan, for the perfecting of the saints. Kay tungod ang mga tao nga napabilang sa simbahan ni Hesukristo sa unang panahon, ginatawag og saints. Ito sila mga santos. And then, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Para ikaw ug ako magkanaan na usa nga pagtuo diha kang Hesukristo. Unity of faith and of the knowledge of the Son of God. Para dili iba-iba ang atuhang kaalam hitungod kay Hesukristo. Kung kinsa ba yun si Hesukristo? Is He a man only? O He is a man, the Son of Man, because He is the Son of Mary, or He is a Son of God, or He is God? Is He Jehovah in the Old Testament? Is He the creator of all things, both in heaven and earth? Munong naay kinahanglan nga adunay buhi nga propeta ug apostoles. Next, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So magkanaatan ang kinatibuk-ang kahibalo mahitungod kay Hesukristo. Dili putol-putol. Dili kay kini mo nihang pag-ilahang Kristo, gibaliwala dayon ang uban ng mga evidences nga nagpamatuod kung kinsa si Kristo. Dili kay kini lang. Dili pwedeng ulo lang, dili pwedeng kamot lang, dili pwedeng tiil lang. Kung dili ang kinatibuk-an nato ang Hesukristo. Mailhan nato ang kinatibuk-an ni Hesukristo kung kinsa siya. Because of the prophet and apostles, because they are the one who receive revelation from the Lord and they testify of Christ. Para unsa pod, that we henceforth be no more children tossed to and fro.
Dili ata maglibog kung kinsa si Kristo because we have prophets and apostles. Carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wit to deceive. Ay na importante nga nung adunay propeta sa unang panahon. O sa New Testament, ang anong adunay apostoles o propeta para sa pagpahibalo kung kinsa si Jesucristo. Unsa ang ihang tudlo, ang plano sa amahan para kanimo o para kanako. Para mahibal-an nato ang plano kabubuton sa atong langit ng Ama. Mao tong pagkamatay sa mga apostoles o propeta, bisan gani pa wala gani namatay mga propeta o apostoles. Pero sa dihang wala sila sa Roma, wala sila sa Episo, wala sila sa Corinto, bisag buhi pa gani sila, nagkagubot ang mga sinaunang Kristiyano. Mao tong nagsulat si Pablo sa Corinto, sa Roma, sa Episo. Aduna siya mga leaders ngadto sa ilaha. Aduna siya mga councils para sa ilaha. Kaya nga nagsabi si Pablo na kailangan magkaroon tayo ng isang pananampalataya, isang Panginoon, at isang pagbibigyan. Kasi ang mga tao doon, mga membro, wala ng unity. Kasi kapag walang propeta at apostoles nagagabay, magkaroon ng confusion, magkaroon ng distractions. Wala nang magpapaliwanag tungkol sa doktrina sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Inanha ka importante ang propeta at apostoles. Uguban pa. Because that's how Jesus Christ established His church. Nung nawala ang propeta at apostoles, doon na nagsimula ang malawakang apostasiya. Inside and outside the church, persecutions, apostasya, pagtalikod sa kamatuoran. Motong pila katuigan, nagpadayon ng kalibutan nga walay propeta. Motong sa unang panahon, naglibog mga katawan kung mga early Christians, kung isa ilang buhaton, kay wala na propeta at apostoles. What good to know? Perminti na ko ginaingon. Because of the love of the Father and the Son, Heavenly Father, the Lord Jesus Christ, called prophet and apostles in this last dispensation. Na-restored uli ang simbahan ni Christ with prophet and apostles na buhi. Nagsuhod sa time of Prophet Joseph Smith kung nagkanaan mga apostoles ug uban pa mga offices. For what purpose again? For the perfecting of the saints and for the edifying of the body of Christ. O magkanata ng unity, pagkahiusa diha ang Jesucristo. O dili na tapos ang truth. No? Ang giingon diri sa scriptures nga dili na ta magkita nga mga tao, dili na toss to and fro, o dili na ta maglibog kung asa ang simbahan ni Jesucristo diri sa kalibutan. Mga igsoon, ako magpamatuod na kita, mga katawhan sa kapanahonan karon nang ginahanglan og buhi nga propeta, buhi nga apostoles. And I testify that prophets and apostles, that prophet and apostles na sa church ni Christ, sa the church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Na doon natin buhi nga propeta at apostoles karon. Upuban pa mga officers sa organization sa simbahan ni Christ. For what purpose? In order for us to know the fullness of the statue of Christ. In the name of Jesus Christ. Amen.